Good morning mga ka-Jacob Paksik. Tayo ngayon ay mag-aalmusal ng kanton na may repolyo. At syempre yung nilagang itlog. At hindi mawawala yung pampaganda ng gising, yung kape na mainit. Ay nako, sarap. Hapon habang nagpiprito ako ng isda, ay naalala ko yung sabi ng tatang ko kung paanong magprito ng isda na hindi tumatalsik, mga ka-Jego. Kaya kasi natatandaan ko nung nagpiprito ko, meron akong hawak-hawak na takip ng kaldero. Kasi nga tumatalsik nung piniprito kong isdang tilapia. Ngayon, sabay pasok naman ng tatang ko, nakita niya, nakakover ako ng takip ng kaldero kasi tumatalsik po talaga yung mantika galing sa kawali. Sabi sa akin ng tatang ko, para hindi tumalsik yung piniprito mong isda, kukuhanin mo isang ganyan, tsaka hihipan mo, tsaka mo ilalagay sa kawali. Aba, tinesting ko nga mga ka-Jego, hindi nga tumalsik. O yan, ganyan ka. Hindi nagkasunod-sunod hanggang sa natapos yung piniprito ko na hindi ako natalsikan. Sabi ko, okay yung turo ng tatang na. Sakong-sakto naman. Nabukasan. Nabili ng bangus ang inang. Isang sabi, iprito ko uli. Yung bangus mga ka-Jego, matalsik, di po ba? Kaya naalala ko ang tatang. Kaya habang nakikipagkwentuhan siya, sabi ko, tang, sandali, sabi ko gano'n. O bakit teka, maistorbo ka ako ikwentuhan niyo. Kasi kung nagpabili ng inang yung bangus, pinapiprito, ganun lang ang gawin mo. Alam ko nga po matalsik. Pakita ka ako uli ng sample, sabi ko sa tatang ko. Tumayo, at yun nga, mainit na ikawali Ba? Ganun lang kinuha yung bangus mga ka-Jego. Tsaka hinipan niyang gano'n. Tsaka inilagay sa kawali. Hindi ako naman, alam kong matalsik, kaya medyo umiskerda ako ng konti. Ang tatak ko kumuha ng planggana. Ako yung kaldero lang, siya yung planggana. Tsaka sabi, naku. Kaya tawa ako ng tawa mga ka-Jacob Paksik dun sa story ng tatang ko na yan. Kaya na,